City Hall. Halos gabi-gabing tinututukan ng mga tiga-barangay 3 de Mayo sa Digos City sa Davao del Sur Unsa jud ay tinuod atong naitabo? ang Facebook Live ng kanilang barangay captain, si Cap Dodong Bukol. Mga kaigsunan, Sudad Trigos na Kipnas Davao del Sur. Ang kanyang mga mensahe, pati na panawagan sa mga nangangailangan ng tulong, dito na niya inaanunsyo. Naday si tatay, kanisyan ano siya problema sa ospital. Unsa joy kamatuoran? Sa live niya rin ibino-broadcast ang kanyang mga nagbabagang opinyon. Unsa jud ay tinuod atong naitabo atong October 15 nagitulis nga taga barangay 3 de Mayo nga duha ka adlaw nagbalik-balik ang ginikanan dito sa police station wala action dito. Bang! Pildi! Pero ang nasa 1,000 niyang viewers nitong Martes ng gabi, nagulantang sa kanilang nasaksihan. Sa kalagitnaan kasi ng live ni Cap Dodong sa garahe ng kanilang bahay, may lalaking lumapit sa kanya at nag-turn over ng isang pitaka. Anay kwarta na yun. Kinsay tagiyan yun! Pero habang tinitignan ni Cap Dodong ang ID sa loob nito, Yung pulang Ninuba dating binaba yung Mindanao. bigla na lang malingaw-ngaw ang mga putok ng baril. Ang mga kasama ni Kapitan nagpulasan. Taba! Taba! Sumigaw yung asawa ko. May tama si Dudong, may tama. Taba! Taba! Sunod na lang nakita ang duguang si Cap Dodong na pinipilit pang bumangon at humihingi ng tulong. Pagpunta ko doon, natagpuan ko na lang yung kapatid ko na nakahiga na. Kaya binuhat ko, wala na, bigat na. Si Cap agad isinugod sa ospital pero dahil sa matinding tama ng bala sa dibdib, idineklara siyang dead on arrival. Ang sakit. Kasi nangyari ng anak ko. Sukuin ko ron. Hindi ko na-expect na patayin nila ng ganun lang. Hindi ko matanggap. Wala na talaga. Taba! Taba! Isang barangay captain sa Digos City sa Davao del Sur, binaril habang siya'y naka-Facebook Live. Ano ang motibo sa pamamaril? Ang mga labi ni Cap Dodong nakaburol ngayon sa basketball court ng pinaglingkuran niyang barangay. Kumurag digyo ko kadawa sa nahitabo na niya. Mahigit kalahati kasi ng buhay ni Cap Dodong inialay niya sa serbisyo publiko. 15 anyos nung nahalal na SK chairman. Pagkatapos doon, tumakbo siya ng kunsyat sa aming barangay. Nanalo pa rin siya. Hanggang taong 2014, sa edad na 22, tumakbo siya bilang punong barangay ng 3 de Mayo. Yung kapitan namin dito, parang 18 years yata yun. Hindi matalo. Natalo niya. Habang siya'y nasa pwesto, marami raw siyang natulungan. Na-hospital ko sa Dominican, siya nagluwas na ako, gitagaan ko niya 26,000 para ako makagawas. Unsa na niya dakuan? Wala na mga si Dahok. Siya rin nakapagbubo sa mga ba, nakapitan. Sa una kay tanang bisyo mo suldan. Pagka tungtong na mo siya, wala na, naunda na tanang bisyo na mo yun. This year, wala kaming masyadong memories. Kasi inuna niya talaga yung mga tao. Isa sa amin. Pero okay lang naman. Isa pa sa hinangaan daw kay Cap Dodong ang buong tapang niyang pagpuna sa kanyang live streams ng mga anomalya at questionableng proyekto sa kanilang bayan. Nariyang binatikos niya ang diumanoy overpriced na landmark sa Digos. Nganong nakalusot man ang mga overpriced kayo nga mga proyekto sa Sudad Trigos? Minsan din siyang nakipagtalo sa hepe ng Digos City Police. Karon naputa na ka, kananay video. Wala. Kanina, pwede na mong hilas ng istorya. Kang hipiha ka. Eh, masaya ng katawan. Kung siyang hepe sa Digos na tagaron.
bagay na kinundena ng kasalukuyang mayor ng Santa Cruz. Tapos responsibilidad sa pulis. Tapos inyong bastuson ng unana. Ang pagiging palaban daw ni Cap at pagiging vocal nito sa mga issue ang isa sa iniisip na dahilan kung bakit siya pinaslang. Unta kay naluoy mo sa mong papa ron kay kung wala di yun. Gikuhaan inyong papa nga wala man tayo mali gibuhat akong papa. Anong inyo ba man ang buhaton? Pero sino nga ba ang nasa likod ng pagpatay kay Kapitan? Walang ibang kalaban niya, kapatid ko. Ang PNP Region 11 agad na bumuo ng Special Investigation Task Group para mahanap daw ang nasa likod ng krimen. So, wala pa talaga kaming nakitang lead as to the identification of the suspect. Baka kasi ang kinakonsider nila yung mga persons being mentioned during his life. We have enumerated different motives. Personal grudge, kasi nga baka na-hurt yung na-mention niya. About on business. Businessman din kasi sila, may manegosyo sila. They're also a shareholder ng Small Town Lottery with regard to the reward. 500,000 for the mastermind and the 500,000 for the shooter. Another thing is 1 million coming from our very own Vice President. Nakipag-ugnayan din ang aming team sa ilan sa mga nakaalitan di umano ni Cap Dodong. Unsa yun ay tinuod mi o Joseph Kaga? Every time na lang ba og na ako'y pagawas ng mga statement, mausap-usap yung statement. Dudong bukol manawag dahil kagabi ang dako. Sakitan man dahil ka. Di pa na maudong. Dapat kayo pabuton sa kwadong. Pero hindi sila nagpaunlak. Sinubukan din naming hanapin at hinga ng panig ang lalaking nagsauli ng wallet sa live ng Kapitan. May iba kasing nagsasabing baka raw may alam siya sa nangyaring krimen. Kami nakikita sa mga vlog ni Kapitan na mayroong mga papremyo kung sino yung mag-endorse doon ng kung ano-ano man yung gamit. Kaya nainganyo din ako doon. Wala sigurong taong anong klaseng alam mo nang mangyayaring ganyan, pupunta ka pa. Unsa man na? Pitaka rin, kita na ko dito sa may... Pitaka na po, doy. Dala po yung pitaka dito na over sa tuwa, oh. Ay, kwarta, pero ano mo pila ng kwartahan. Lumalaban talaga ako ng patas, ma'am. Sa totoo lang, apektadong pila na talaga ang pamilya ko. Kung ano man ang iniisip nila na masama sa akin, sana naman, huwag na lang ituloy nila kasi wala naman akong kasalanan talaga. Dapat tiyakin magiging mabilis at malayang investigasyon sa krimen na ito. Kahit sino pa man ang biktima nito, whether may posisyon o wala, no human being deserves to be killed in that way. Ang hangad ngayon ng mga naulila ni Cap Dodong, katarungan. Proud ako sa anak ko. Matapang para sa tao. Justice lang. Kung may pamilya kayo, sana huwag nyo ranasin itong nilaranas namin. Ako ay bantayan nila pa. Mahal na mahal ko yung papa ko. Leo, share sa itong Facebook Live karon mga amigo. Sa panahon ng live streaming, mismong krimen, real-time ding nasasaksihan. Kung gaano kasimple at kabilis mag-live, sana ganon din kabilis ang pagbaba ng hustisya.